Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so ngayon ito naman ho yung pag-usapan natin. Ang, Liberal Party po ay bukas na sa issue-based na alyansa, okay. Pero napansin ko rito, ah, may mga members sila sa Liberal Party. Pinag-uusapan po natin Liberal Party ha, hindi po kabilang ang, Makabayan Bloc, hindi pa ho natin sila pinag-uusapan, sa ibang pagkakataon, okay. Ang napansin ko lang kasi dito ho sa Liberal Party, so far, meron silang, mga disagreements pa, 'di ba? Katulad na lang nito, si Leni Robredo, sabi ni Leni, bagamat siya po ay tatakbo siya pagka-mayor, pero ako, duda. 'No, kasi nagpapahiwatig na si Leni ng, possibility na yung para sa mga pagbabago depende sa, political atmosphere dito sa atin sa bansa. Itong, darating na halalan, 'no. Parang Trillanes din, pareho sila ng stand, 'di ba? Mi-mayor ng Caloocan si Trillanes, pero ang kanilang, maririnig mong mga sinasabi nila, tungkol sa national, 'di ba? Kaya hindi ako ganoon kakumbinsido na ang trip talaga nila is yung LGU. Okay, ngayon eto, ay teka, sabi ni Alin Parduccio, batas ni Bong ay free entrance exam to all college, public or private, 6 days ago. No permit, no exam policy. Inalis na batas na siya yung additional, ano yun, teachers 5K allowance, nakita ko lang sa FB. Okay, that's good. Pero ang tanong, bakit ngayon lang, 'di ba? That's what I was saying. Bakit yung performance close to election? See, 'di ba? Lahat, puro for name recall, tapos, bukod sa name recall, in aid of lagi re-election. 6 na taon na senador, bakit ngayon lang, 'di ba? Oo. Okay, so going back, ah, eto sabi ni Leni Robredo ha, kasi nga si Trillanes sinasabi niya, dapat daw magkaroon ng alyansa ang, Liberal Party, together with the administration para masiguro na hindi makakabalik o hindi magsisipanalo etong mga Duterte, lalo na etong, si dating Pangulong Duterte, although pa-deny-deny, alam niyo naman 'yan, 'pag nagsalita 'yan, Diyos ko, hindi mo mapanghahawakan ang salita niya, 'no? Ano 'yan, paiba-iba, sabi nila taktika daw, 'no, gano'n. Now, dahil nga po sa very naman siya, predictable, basang-basa na rin ng mga tao ang kanyang galaw, pati ng mga kalaban niya sa politika. Ngayon, ang sabi rito ha, kasi ang ayaw nating mangyari to send a message na just to win the elections. Isasantabi na natin yung mga paniniwala natin. Okay, so for Lenny, eh, hindi siya pabor doon sa gustong mangyari ni Trillanes na magkaroon ng alyansa. Simply to get rid of the Dutertes and family Duterte, no? Pero sabi ko nga paano yung ibang mga kandidato ng Duterte camp, 'di ba? So syempre kasama na rin talaga 'yun, 'di ba? Kasi alam mo naman yung mga 'yun Amy Marcos na nga lang kahit na mag-isa lang daw siyang matira Duterte pa din daw siya. And definitely Bongo or Bato de la Rosa, especially yung mga 'yan, 'di ba? Now, kung ang, siguro pagkakaintindi ni Manay Lenny rito ay ano, gawin natin ito, dumikit tayo sa administration, 'di ba? Alam niyo yung mga trapo, gano'n, mag-isip, dumikit tayo sa presidente. Kung sino yung itaas niya na kamay, yun talaga yung tiyak na mananalo, yung gano'n. Kaya, yun ata yung pagkakaintindi niya. Kaya sabi niya, eh, no, kung ang purpose lang natin ay para manalo. And I really like that, 'di ba? Now, sabi nito, sa akin, while I'm open to anything, eto na.
while I am open to anything for the sake of the country, 'di ba? For anything. So, posible siyang tumakbong senadora. Okay? For the country, sabi niya, kailangan isettle itong differences na to. Alright. Ngayon, what do you mean by that? To settle this differences. Okay? So, eto po yan. Para ho mas malinaw, dito nyo po malalaman kay Ed Selagman. Okay? Sabi niya, we are not going to have a full slate. So mga anim lang daw po yung magiging kandidato nila. Okay. Pero kung tatakbo ho si Franklin Drilon, ako sinasabi ko na sa inyo, iboboto ko po yun. Never kong na-miss sa listahan ko si Franklin Drilon. Yan, lagi kong binoboto yan. Kasi gusto ko yung yung may sense na klase ng politiko. Yung natatawa nga ako dati, nung binabanata namin, nung nakakay dating Pangulong Duterte yung suporta ko, tinitira namin si Drilon na patulog-tulog. Pero alam niyo, totoo sa puso ko nun, tangina ka ako, pag eto nagising, yari kayo. 'Di ba? Si ano lang, si PBBM lang yung talagang, I would say na nagkaroon ng lakas ng loob na talagang makipagbakbakan sa kanya dati. Yung debate talaga nila noon, yun. Pero hindi naman sila nalalayo ni PBBM sapagkat yung mga sa asawa nila, magpipinsan, yan. Pero pagdating naman po dun talaga sa kakayanan, talaga namang iba iba yung Franklin Drilon, eh. Kahit na sabihin natin yan ay Liberal Party o Dilawan, 'di ba? Sa'kin ho kasi gano'n ako, performance-based tayo. Kaya nga hinangaan ko nun si PBBM when he was a senator, 'di ba? Nagulat nga rin ako, bakit niya ni-ratifika, pumirma siya doon sa ICC ratification noong 2011 na hindi ho talaga inaasahan ng marami 'yun. Oh, 'di ba? Now, sabi rito ni Lagman, "For electoral purposes," sabi niya, 'no, "I think the Liberal Party will remain as the political opposition and will put up its independent slate both in the national and local level. Okay. But on issue-to-issue basis, there can be an alliance." Okay. So, ibig sabihin, eh, magtatayo po sila ng sarili nilang lineup, okay? Parang yung sinasabi ni Lenny, hindi tayo sabwatan sa o makikipag-alyansa sa administrasyon o didikit para lamang tayo magsipanalo. No, ito ngayon sinasabi rito ni Lagman naman, kung issue to issue basis, then posible. Now, ano ho ba yung mga issues nila? Yun ang magandang pag-usapan dito. Doon sa issue na kanilang tinutukoy, teka ha, eto. Okay, and again, thank you dito sa Impact Leadership. Malaking tulong ginagawa nyo. Sabi rito, doon po nung July 3, no, kahapon sa kapihan. So, minintain niya na political opposition pa rin sila. Okay? And then, hindi nila naman mapupuno yung 12. Pero, sabi niya, siguro, dekalidad yung mga magiging kandidato nila. At kung tatakbo si Trillanes, malamang sa linya nila yun, iboboto ko rin po yun. Dahil gusto ko si Trillanes magsenador. Okay, sabi diyan, he emphasized that any political alliance with the administration would be on a per issue basis, focusing on critical matters such as the West Philippine Sea and ICC investigation into the Duterte administration's war on drugs. Now, tanong, eto ho bang last part na ito, eto to, hindi ho ba posible ito? Na maging basis para magkaroon sila ng, alyansa ng administrasyon, 'di ba? Oh. Ako para sa akin gusto ko talaga na magkaroon ng alyansa, not not to ano, not, ah, yung idea ni Trillanes na simply to get rid of the Dutertes. No, bagkus ang, pasok ho kasi 'yan doon sa isinusulong ni PBBM na pagkakaisa. So kung mapagkakaisa niya yung mga
political parties, pagkasundo niya yung mga yan, no? Tapos issue-based, ako ho gusto ko yung gano'n. Dapat ho talaga gano'n, maging issue-based po lahat ng mga political parties natin, yung mga politiko natin. Dapat ho gano'n, 'di ba? Oh. Kasi kapag ang isang politiko ho ay issue-based ito, naku, maaasahan niyo ho merong paninindigan 'yan, 'di ba? Mas mainam ho para sa akin yung gano'n. Kasi unang-una, kung titignan lang natin yung administration candidates so far ha, yung, nakita natin na listahan nila, hindi ho talaga hindi ho hindi talaga hindi amusing, ika nga. Sabi nga ng mga Batanggenyo, hindi po amusing kung hindi amusing. Ibig sabihin ang dumi nung, listahan nila. Hindi ka iga-igaya na masasabi na makakatulong para sa pagsusulong ng pambansang interes, 'di ba? Makakatulong sa ating presidente. Hindi, eh. Kaya nga nag-aalyansa kasi yan po yung kanilang personal and political interest, 'di ba? Wala naman hong pinag-usapan doon na nabalita kung ano yung mga dahilan bakit sila alyansa. Pero dito sa mga dilawan, sa mga taga-Liberal Party, open lamang sila sa alyansa basta itong, West Philippine Sea ay mananatili po na tututukan ng mga kapwa nila senador na mga kandidato kapag nagsipanalo. Gano'n din, 'yan ang, issue na dadalhin nila sa kampanya. Gano'n din etong, ICC. Sa akin ho kulang pa 'yan, hindi pa sa'kin kumpleto yang International Criminal Court investigation ng, drug war ni dating Pangulong Duterte. Bagkus, sana po isang issue dito ay yung, paghimok sa ating presidente na ibalik ang Pilipinas sa Rome Statute, 'di ba? Bumalik tayo sa dati na meron tayong ICC para ho mapigilan yung, possibility na baka magkaroon tayo ng, isa na namang, Duterte, isang, malupit na leader, 'di ba? Ta's magkaroon na naman tayo ng mga kabi-kabilang patayan. So, mapipigilan nito yung gano'ng klaseng possibility. Dahil ang ICC, yun po yung kanilang yun po yung kanilang mga kaso na kanilang kanilang, hinahawakan, kanilang mga binabantayan. So, deterrent kasi ang ICC. Isa pa, imagine niyo na lang, bakit merong ICC yung mga malalaking bansa, yung mga ekonomiya nila talagang, well-established, 'di ba? Taliwas doon sa sinasabi ng, kampo ni dating Pangulong Duterte na ang ICC ay ginawa para i-bully ang mga maliliit na bansa sa Africa. At yan, para lamang sa mga bansang hindi gumagana ang hustisya. Mali, 'di ba? That is misleading 100%. Pagka pinaniwalaan po kasi natin yan, imagine ninyo parang iniinsulto natin yung mga abogado, yung mga justices, 'di ba lalo na tayo. So we had Miriam Santiago na naging, miyembro diyan. Oh, hindi lang po siya, meron pa tayong ibang mga nauna pang mga Filipino na naging bahagi ng ICC. And we are very much proud of, 'di ba? So, mali yung kanilang kanilang sinasabi. So, para sa akin, this is about time na itama ni PBBM yung mga pagkakamali at yung mga maling narratives na natutunan natin mula sa Duterte administration, 'di ba? 'Yun ang kailangan natin dito. Sa'kin wala akong problema rito sa possible alliance na 'yan, lalo na kung makakatulong naman talaga dito sa ating bansa, 'di ba? Now, tanong, sino yung mga posibleng maging kandidato nila? Well, possible nga po talaga rito kung babalik etong si Drilon at kung kakandidato si Trillanes, boboto ko yung dalawang yan. And then, kung si Leni Robredo ay kakandidato, yan, teka muna, di ba? Pag-aralan muna natin ang kanyang, paano siya maninindigan bilang isang senadora, di ba? Pero kung tawag dito, kung may mga katulad ni Luke Espiritu na isang komunista, a big no. Kahit sabihin pa na alternative, a big no ako diyan sa kanya. Okay, for Franz Castro nakakandidato, for senator, well, sigurado na ako talaga she will get my vote. 'Yan, nakausap na namin 'yan sa Congress. Hindi siya katulad ng ibang politiko ho na
sabihan mo na, "Ma'am, sir, puwede po ba namin kayong ma-interview? Saan kayo? Anong network kayo?" Yung gano'n, political vloggers po kami. Naku, pagka nalamang political vloggers, wala, naglaho na. Pero nakita niyo naman siguro yung interview namin with Franz Castro, 'di ba? Talagang akala nga namin na-ambush namin, eh, bagamat umuo yun. Kami pa pala hinanap kasi nawala kami sa loob. Oh, sabi ni Magnus, "Ano daw, Franz Castro ka?" Hindi po ako Franz Castro, okey? Ang sabi ko lang, iboboto ko si Franz Castro. Hindi kasi ako per political party. Ang political party po sa ating bansang Pilipinas, wala hong silbi yan. Ang political party dito sa Pilipinas ay hindi katulad sa ibang bansa na mayroong ideology. At kung ano yung party ideology, yun ang kanilang pinaninindigan. Sa Pilipinas, personal ang kanilang pinaninindigan. Personal and political interest nila, pinaninindigan nila. Ganon. So, kung Amy Marcos and then Franz Castro na ako. Si Franz Castro kayang-kayang banggain si Duterte. Eh si Amy, 'di ba? Todo suporta pa doon. Oh, sabi ni ano ni Rito, okay lang naman po, 'di ba? Kanya-kanya tayo eh. Mm. Kasi sa akin kung Amy Marcos versus ano lang naman, Franz Castro, I go for Franz Castro, may paninindigan. Mm. And after all, ah, si Duterte sosyalista, sino Franz Castro socialist. Oh, 'di ba? Ano, tatakbong senadora si Attorney Trixie? Feeling strong nga. Hmm. Sabi ni Redmar, nagbago na ng political orientation mga Pilipino. Pro-China, tapos anti-China, and then 3 CPP NPA. Hindi naman ano, pro CPP NPA. Hindi naman gano'n. Kasi kasi sige, maglabas ka ng isang kandidato tapos sasabihin niya, "I am a communist." Hindi 'yun boboto ng taong bayan. Tignan niyo ang nangyari kay Luke Espiritu, 'di ba, during the debate. Oh, nung, malaman ng mga tao na eto palang si Luke Espiritu, masamang espiritu, kahit na gaano kagaling nung debate, anong nangyari, 'di ba, laglag. Eh, no to Duterte talaga ako, 'di ba? Kahit si Digong pa lumaban, boboto ko na lang si Tulfo kaysa kay Duterte. Okay, Shell Diokno kung kakandidato, boboto ko 'yan, and then I will drop Franz Castro, 'yan. Gusto kong tumakbo si Shell Diokno sa totoo lang, yung mga may paninindigan. Tama, mabuti naman pong tumakbo talaga si Attorney Trixie para humasampal natin, 'di ba, ibasura natin. Naku, parang nakikita ko na lalaki bunganga nun. Lalamunin lalamunin yung mga kalaban. O kay ML Channel, dalawa lang ang, kanyang iboboto dito sa ano, rito, 'di ba? Hmm. Sabi ni Saldi, 'pag nagkagiyera ba yang mga politiko natin, lalaban ba yan sa giyera? Well, definitely hindi po yan lalaban ng mga yan sa giyera. Hindi naman kasi mga public servant ang mga yan kundi mga Panginoon, 'di ba? Hindi po talaga lalaban yang mga yan, magsisitakbuhan po yan sa abroad. Ang, maiiwan na lamang dito nga harap, ang presidente. Dahil 'pag ang presidente nawala, wala na, olats na, 'di ba? Okay, kay ano naman, Gregorio Codal, hindi po ako mag-iisa, sigurado ako marami ring boboto kay Franz Castro.
Yan, sa kanya, sa akin yang mga manok na mga makakaliwa, mas iboto ko pa si Trixie. Okay, nasa iyo 'yun, 'di ba? Kung ayaw mo kay Franz Castro, boboto mo si Trixie, ang tanong, sino ba si Trixie, 'di ba? Ano bang alam gawin ni Trixie? Oh, kaya nga alamin niyo kung bakit nasuspindi 'yan ng Korte Suprema. Anong ginawa niya ro'n sa kanyang kliyente pagkatapos niya makuha yung pera, 'di ba? Ngayon talaga dapat po maramdaman ng mga Pilipino, ngayon pa lang gaano kahirap ang mamili, 'di ba, ng, pulitiko, 'yan po. Sabi ni Marjorie, "Sir Jeremy, 'yan lang ang reason kung bakit iboboto si Franz Castro dahil ano, hinarap kayo para sa interview?" Hindi. Siyempre dahil walang nag-i-interview sa kanya binibira nga niya si PBBM. Hindi naman 'yun lang ang, dahilan ko. Ang number one kong dahilan doon is yung consistency sa kanilang o sa kanyang prinsipyo, 'yoon. Isa akong aktibista. Napakahalaga sa akin na yung politiko ay mayroong consistency sa kanyang prinsipyo. Hindi yoong, dikit tayo rito sa Duterte, 'di ba? Dikit tayo sa ganito, hindi. Oo. Kaya nga pagka walang ibang choice, tapos, sa listahan ko, ano, Imee Marcos na lang natitira, tapos Franz Castro o kaya, Imee Marcos, Trixie, Franz Castro, Franz Castro ako talaga, hmm, 'di ba? Kahit sabihin pa natin na 'yan, taga Makabayan Block, oh, pero tignan niyo naman sa Kongreso, sino ho laging present, 'di ba? Pahiya yung mga regular na kongresista natin do'n. 'Pag nagkagiyera dapat lahat ng pro-China ay firing squad, unahin si Digong. Eh, pagka